Nagpalabas na po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol sa administrasyon. Okay, mamaya abang-abangan niyo rin 'yan. Okay? At marami pa tayong dapat panoorin ninyo hanggang dulo itong talakayan natin ngayon kasi kino-compile ko lahat ng mga maiinit na issue na binalita ngayong araw na ito. Okay? So bago natin i-play itong video ni VP Sara, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time dito sa aking vlog, dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Ha? Updated pa kayo. No? Okay, ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, palabas na po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang advice sa mga Pilipino, sa ating lahat, taong bayan, kung ano ang dapat nating gawin sa panahon ng crisis. Dito sa sa administrasyong Marcos, alam nyo naman na wala na tayong maaasahan dito. 'Di ba? So imagine ninyo kasi marami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Marami po tayong mga maiinit na mga balita na i-react natin ngayong gabi, ngayong umaga na ito, no? Kung umaga na sa inyo because here in the Philippines it's already 12:10 in the morning, no? 12:10 midnight. So ayan nga, ito na nga, no? Ang pangulo natin, no, na si Marcos Bangag hindi nga naka-advise sa atin kung ano ang gagawin natin sa panahon ng crisis kagaya ngayon. Buti na lang may matalino at magaling at brilliant tayong Vice President na magbibigay sa atin ng mga payo at tips kung ano ang gagawin natin in these times of crisis. Okay? Mamaya i-play ko 'yan, no, kung magre-react tayo sa sasabihin ni VP Sara. Okay? At ito nga, no, ang pagbabalik po ni Congressman Liviste. Okay? Pakinggan rin natin itong grabe itong sinabi ni Congressman Liviste, no? Ni-real talk niya itong administrasyong Marcos. Mamaya abang-abangan niyo itong topic na ito kasi po na-real talk sila dito kay Congressman Liviste sa crisis na dinaanan natin ngayon in connection to the corruption sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Okay? At heto pa, no? Si Toby Chanco, inis na inis itong administrasyon dito sa mga statement ni Toby Chanco kasi may revelasyon at may mga sinabi rin itong si Toby Chanco patungkol sa administrasyon. Okay, mamaya abang-abangan niyo rin 'yan. Okay? At marami pa tayong dapat panoorin ninyo hanggang dulo itong talakayan natin ngayon kasi kino-compile ko lahat ng mga maiinit na issue na binalita ngayong araw na ito. Okay? So bago natin i-play itong video ni VP Sara, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time dito sa aking vlog, dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo. No? Okay, ito. Without further ado, please help me welcome Vice President Inday Sara Duterte. Yan. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay. Ito yung mga ginagawa ng ating Vice President na hindi po binalita ng mainstream media. Okay? Palakpakan po. Ito. Ito po yung ginagawa ng ating Vice President. Para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinama. Tingnan ninyo ang mga programa ng Vice Presidente.
Di ba? Pangmatagalan. Yung long-term solution. Yung negosyo today, o yan. Yung programa na yan ni VP Sara, once tinulungan ang ating mamamayang Pilipino, ay hindi na magugutom. Di ba? Lagi kong binabanggit dito sa aking YouTube channel ang tungkol po sa pag-educate ng ating mga kababayan, no? Na yung mga saying sa Biblia, ano yung sinabi sa Biblia? If you give a man a fish, he will live for one day. But if you teach a man how to fish, he will live forever. Di ba? So dito pa lang, etong ginagawa ni VP Sara ay sinunod niya yung wisdom ng Biblia. Okay? Tinuruan niya ang taong bayan na magnegosyo at binigyan ng kaunting puhunan para makapagsimula at mabuhay ng maayos. Hindi kagaya ng Administrasyong Marcos, ayuda lang. Pagkatapos na maubos ang ayuda, hingi na naman. Mamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RISE Project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Yan. Palakpakan. Okay. Ano ba comment natin doon, no? Alam niyo, sa totoo lang, ang napansin ko ay ang Office of the Vice President maliit lang. Okay? Nagiging maliit lang yan because alam naman natin na sa politika, pinag-initan itong Office of the Vice President. Kung matatandaan po natin, sa Kamara, kinaltasan po ang budget ng Office of the Vice President. Pero kitang-kita nyo ang mga nagawa at naitulong ng Office of the Vice President sa taong bayan. Mantakin nyo, kung maalala po ninyo, si Bongbong Marcos, nagmamayabang siya sa libreng sakay niya. Ipinakita niya yung mga dump truck na sasakyan ng mga taong bayan na ipalibre niya ng sakay. Compared to this Office of the Vice President na ang liit-liit ng budget kasi kinaltasan na nga. Pero dissenting bus ang ginamit ni VP Sara para sa libreng sakay. Diyan mo talaga maikukumpara ang matino na leader ikumpara dito sa bangag na leader. Ganyan po. Kaya sa totoo lang, hindi na po ako makapag-antay na maging presidente si VP Sara sa 2028. Okay? Palakpakan. At talking about pinagtripan ang Office of the Vice President, dahil sa mga korupsyon na mga nangyayari, wala na silang hiya.
Kinaltasan pa nila yung budget ng Office of the Vice President na yan na sana yung matino na opisina ngayon. Yung iba, ewan ko na lang. Ha? Pero, itong korupsyon na ito, hindi na sila nahiya. Kaya itong ang pagbabalik nitong si Congressman Leviste. Okay? May pinakabagong statement itong si Congressman Leviste, no? Patungkol po dito sa giyera sa Middle East. Ang tunay na problema kundi ang pagwaldas ng buwis sa bansang ito. Grabe. Oh. Totoo itong sinabi ni Congressman Leviste, no? Actually, itong problema natin ngayon sa crisis ng langis, this is a very simple, no? Madali lang sana itong agapan natin. Madali lang sana natin itong masusolusyonan kung hindi pa corrupt ang ating gobyernong ito. Paano yan? Dahil corrupt, ha? Di na nila alam kung ano ang gagawin nila ngayon. Kasi nalilito na po sila saan sila kukuha ng pera para man-neutralize nila itong problema na ito. Ito, pakinggan nyo po itong statement ni Congressman Leviste. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito... Yan ang sinabi ni Senator Robin Padilla, kung maalala ninyo. Lampas na 60%. Ibig sabihin, dahil 64 yung sa atin, para na po tayong failed state. Ang utang natin. Grabe. Anong ibig sabihin nito? Kung failed state po tayo, wala na. Para na rin failed state dito ang pinagagawa ni BBM. Kasi hindi siya marunong eh. Nakakalungkot. And that's the reality now. O ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Correct. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Tama naman si Kong Leviste. Kung sana hindi pa corrupt itong mga kaalyado ng Pangulo, sana meron pa tayong chance, no, na maagapan natin itong crisis na dinaanan natin ngayon. Tapos kinontra pa nila yung China, di ba? Na yun sana ang makatulong natin sa panahon ng ganito, crisis. Kinontra nila. Paano yan ngayon? Nahihiya na silang humingi ng tulong sa China. Di ba? Administrasyong Marcos, wala nang pananagot, wala nang mapapanagot sa flood control scandal. Yan ang sabi ni Toby, dating representative, congressman pa ba si Toby Chanco? Sa last term na ba niya ito? Or di ko alam I'm not so familiar with Toby Chanco's position now. Si Toby Chanco po ay naniniwala rin, no, na itong flood control na scandal, itong issue na ito, wala na. Hindi na ito, wala nang mapapanagot dito. Hanggang si Bongbong Marcos ang presidente, wala na yung chance na mapanagot ang mga salarin dito. Ito. Ito na nga po, Kong Toby, mukhang may kaaway na naman kayo Ano po ba? Mukha po, hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. Mukhang nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan nyo dyan sa Kamara de Representantes, Dahil apparently you made a very serious allegation. Active pa pala si Kong Toby. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then, I think nung sinabi ko na siguradong yung mga, okay, ganito yung konteksto no. Nung sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin, referring to doon sa mga involved sa biggest corruption scandal sa ating history, siyempre, yan hindi na madidinayan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro noon,
si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico. At yung iba pa, kung hindi sila mapapanagot sa administrasyong ito, then sabi ko, sigurado, pag si VP Sara ang nanalo, papanagutin sila. So, Exactly. I mean, wala naman akong that sentiment came from mga usapan ko sa mga tao, di ba? Ang sinasabi ng mga Kasi galit sila dito sa real talk ni Toby Chanko. Tama naman, manalo itong si VP Sara. Ubus kayong lahat diyang mga buhaya kayo. tao sa akin, wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Di ba parang give up na yung mga tao eh. Sa administrasyon na to, wala na mangyayari dyan. Sa susunod na administrasyon na lang yan. Lalong-lalo na kung si Sara ang maging presidente. So I'm just relaying yung sentimento ng mga tao. Wala naman akong sinasabing iba, di ba? Ganun lang. Yan ito babala rin ito ng taong bayan. Kung hindi niyo mapapanalo si VP Sara bilang presidente, huwag na kayong umasa na merong mapapanagot dito sa flood control. If gusto nyong merong managot dito sa flood control na korupsyon na ito, na mga maleta, i-push na natin na maging presidente si VP Sara. Yun lang ang tanging solusyon, paraan. Naman ang sinasabi ng mga tao eh. Ito nga po, sige, pakilala na po natin na siyempre po kasamahan din po ni former Speaker Martin Romualdez, ang Tingog Party List po. Kayo po talaga yung mga main characters po dito sa issue na to ngayon si Congressman Jude Asidre po, no. Sabi naman po niya, he's insisting na yung mga aligasyon po ng plunder laban po kay former Speaker Martin, wala po ebidensya, pero you're saying the opposite po, no? On the contrary. Anong walang ebidensya? Nagloloko ba tayo? Meron. Si Saldico na nga mismo ang nagsabi. Merong mga pictures. Ano yung mga helicopter? Ano yung mga eroplano na ang nagdala ng mga maleta na ito? Ano itong mga 18 ex-marines na makapagpatunay na sila mismo naghatid ng maleta doon sa mga bahay nila? Meron po ba kayong hawak na ebidensya para po maglakas loob po kayo na gumawa? Imagine Toby Chanko is their kaalyado. And he is speaking right now. Hindi po ito Maka Duterte. Hindi po ito kasamahan nila VP Sara. Kasamahan nila itong si Toby Chanko na nagsasabi ngayon na there is really... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman